pagkatapos yung botohan, magkano na po siya. Tsaka siya mag-generate po ng election returns po. SD card yun. Paano nyo pinanatili ang integrity ng SD card? Ang problema nito, hindi natin nakita kung paano binilang yung boto ko. Napaka-importante yan. Sabi ko nga, sa Germany, nasa constitution yan, na hindi lang nila dapat makita, dapat naintindihan nila kung paano binilang yung boto nila. Wala ka pa kasalanan dito, Leo. Wala ka kasalanan dito, Leo. Ang problema. Question lang, sir. Yun ang napaka-importante. Sir. Sir. Sir, ilang... Sige. Sir, ilang telecom networks ang naka-tie up sa COMELEC ngayon? Depende yung ano po kasi, since pagka po yung pagka yung mga areas po na malalakas yung signal, we use the signal from the local telcos. Ilan lang naman po kasi natin, ilan lang naman po service provider po natin, di ba? Nandiyan ang nandiyan yung Globe, yung Smart, yung Sun. So yun lang po actually yung ginagamit po natin. Yung time-lapse ng transmission nito at yung time-lapse ng pag-receive ng data. Kung ano po yan ganito po yan. Unang-una po, di ba yung unang-una po, pagka tinransmit po yung pag tinransmit po yung data, encrypted po yan. Ang niya, hindi niya tinatransmit yung na let's say, let's say, pangalan ng kandidato, ito yung value. It just send po yung parang index lang po yung niya, then that would be matched dun sa database na nandun sa CCS po natin. Ang size ng data po niya, maliit lang po yan. Kung iisang makina lang ang nagtatransmit, that would take just a couple of minutes. If not less than a minute. Matanga po natin, we have more than 85,000 machines na nagtatransmit yan, na sabay-sabay. So, nagkukuing po yan. Diba? Remember ang po natin, remember yung mga, yung telco infrastructure po natin, meron po yan tinatawag na bandwidth. So, humahaba po yung queuing. Pag nalaglag ka nga sa queuing, balik ka ulit dun sa... Yung time-lapse ng queuing na yun, siguro katagal yun. Depende po sa depende nga po dun sa nung pagka-process po nung servers po natin. May possibility bang ma-hack yun sa time-lapse? Gaya nga po na sabi ko, encrypted po itong encrypted po yung data. Kung let's say kung let's say tinamper po yung data, let's say in-intercept mo, tinamper mo yung data, compare ngayon dun sa algorithm niya para i-decrypt po yung pag hindi po nag-match yun, i-reject po siya ng system. I'm referring to external hacking, internal hacking. Sino po? Internal hacking, hindi po natin mahahack yan kung nasa in the process ng transmission. Sir, internal hacking can be done by Smartmatic. Okay, sir. Ito po, sir. Ang tanong ko po, sir. Sir, can I show again the I button, sir? Yung tatlo. Kanina ko pa hinahanap yung I button, sir. Nandiyan pala, sir. Oh, don't worry, hindi ko na nakawin yan, sir. Sir, ganito po yan, sir. Di po ba, sir, ito yung tatlong I button, sir. And these are supposed to serve as the digital signature. Ito din po yung digital signature ng electoral board. PEI dati. So ilalagay yan dyan sa harap. Kapag dyan. Sir, dapat po, sir, ang digital signature should be 3. Di ba? Yung chairman, yung chairman, yung poll clerk, saka yung member. Nga po, sir. Sir. Ang procedure, sir, is kung ito lang sa chairman ang nakalagay, paano tong dalawa? Hindi na to papalitan niya? Pag-sign po, sir? Pakita ko mamaya, sir. Isa-isa dapat to. So, ganito po, sir. So, sige, punta ko dyan sa harap, sir. Ikukulong sa muna natin, sir. Ay, teka, sir. Demo machine to, hindi siya na Sir, sige na. Huwag na natin i-demo, sir. So, ganito. Si chairman ito. Yan. So, si chairman will okay yan, chairman. So, so i-encode niya yung PIN niya, sir, di ba? This is on the digital signature signing. So, si chairman, access pa lang po ito. Okay, sige, okay na. I-demonstrate lang natin yung signing ng digital signature, sir. Daling ko doon. Sige po. Mas maganda to. Sige, sir. So, ito ewan ko kung kanino to. Pero ito po kasi, since demo to, hindi nakatipay dito yung chairman. Okay, sige. Assuming na huwag na natin i-demonstrate kasi hindi naman. So, si chairman yan.
So, i-key in ni chairman yung kanyang code, sir. So, that's digital signature number 1. So, the next one, si ano, sir? Yung the next one, si Paul Clark. So, key in din siya dyan, sir. Supposing, sir. Yes, sir. Supposedly. Theoretically. Supposing, sir, ulitin ko yung chairman. Opo. Hindi niya tatanggapin. Okay. So, kasi, this is already the key for, kanino ba yan? Paul Clark. So, si dapat, key, yung number ni Paul Clark dyan, sir, di ba? Opo. So, kay Paul Clark na. Okay, tatanggapin niya. Okay, check. So, ito si member. Ganyan. Opo. So, key in din siya ng kanyang PIN code, sir, na separate din, di po ba? Opo. Sige. So, this is the way it should be signed, sir. Di ba? So, ulitin ko po. Ulitin ko for demonstration purposes. Si chairman, nakikiin siya ng kanyang PIN. Tapos, kunin si Paul Clark, makikiin ng kanyang PIN. Okay. Then, si member, makikiin ng kanyang PIN. Okay, sir. So, that constitutes digital signature. Okay, sir. Sa 2016 election, sir, nakita ko yan sa 368 clustered precincts sa Naga City, ang 3rd District of Camarines Sur. Si chairman lang po dyan ang nakalagay. Then all the signatures ay kay chairman lang. Eh wala na pong signature si Paul Clark tsaka si member, sir. Eh paano po nangyari yun? Kaya nga po pinakita ko naman sa inyo po, sir. Opo, sir. Inulit ko yung PIN code ni chairman, hindi na po siya tinanggap. Yes, opo. Dito sa demonstration, the theoretical and ideal way is working. Nakita ko yun. Eh bakit po doon sa lab ng Camarines Sur, Naga City, isa lang po ang pumirma, si chairman lang lahat. Chairman. Tapos sa iba namang presinto, si Paul Clark lang ang pumirma. Paul Clark. Tapos sa iba naman, si member lang ang pumirma. Member. So therefore, sir, that is wrong to tampering. Pwede mag-tamper ng election results kasi pwede naman pala isang tao lang ang maghawak nito. Tapos siya nang pipirma lahat ng tatlo dyan. Well, dito, sa ating demonstration, nakita ko yun. And that's the ideal thing. Yun na po yung gagawin. Yun na po yung support Ito yung mangyayari ng sa JI. Eh, paano yung 2016? Siya nadaya na. Di ba, sir? Oh, tapos ngayon, sir. Oh, sige, sir. Sir, yung nakita nyo, maaaring binigay ni chairman, remember yung PIN. Pero sir, ganito, kung pin ni member, binigay ka chairman, si chairman ang yung encode dyan. What about this? Pinalitan niya o hindi? Kasi dapat isa chairman, isa Paul Clark, saka isa naman member. So, dapat sir, naka-identify dito sir, kung chairman ka. Kung Paul Clark ka. Kung member ka. Ay bakit o chairman lahat? Makikita mo yan sa lab, sir. I can show it to you. O sige, pakita ko sa inyo. Kaya nga po, tinatanong ko, baka mangyari na naman yan ngayong 2019. Sa pagkakaalam ko, ito na naman ang mangyari ngayong 2019. Di mo lang to. Pero doon sa presinto, iba na. Itong iBoto na to, sir, pwede sa lahat. So, that's why, meron ka. So, pwede ito gamitin ni chairman, pwede ito gamitin ni... Yes, sir. Ay, wala talagang security ang election natin, sir. Sorry na. Kaya meron ka sariling PIN code, sir. Ay, so PIN code mo na lang ang tanging security mo. Sir. So, dapat, anong purpose, sir? Mag-provide ka ng tatlo. Isa na lang ibigay mo. Sila na lang magkopyahan. Yes, sir, kaya may PIN code ka. O yun nga, sir, ang ibig kong sabihin, what's the purpose? What's the purpose of producing three, please? What's the purpose of producing three different items? Pareho lang naman palang, pareho ito, sir. Tatlo ang keypad mo tatlo ang keypad mo, pero iisa lang ang combination. So, meron akong susi dito, ito lang susi ko, susi dyan, pareho lang kumpiyahan lang sila. Pag nawala kasi yung dalawa, O, sir. kunyari, pwede kang mag-access pa rin, sir. O nga, but for purposes of digital signature, the law says three independent, separate digital signature. Kumpiyahan na lang sila dyan eh. Ay, hindi pwede yan. Sa digital imulit. Then what's the purpose of having three? Anong purpose po ng having tatlo na yan? Parang ganito yan, sir. Padlock yan. Parang padlock yan.
Tatlong padlock yan. O sige, sabihin natin tatlo. Ang problema, ang susi nito, ay isa din susi dyan at susi dito. Isang combination lang. Pag napiki mo yan, piki yung tatlo. Ang susi mo yung pinaka-pin mo, sir. O sir, ito, kanin pin na lang ang natitirang security sa ating election system. Hindi, sir. Oh, ano pa? Tayong encrypted yung data. Encrypted yung data. Yung... Napiki mo na ang pin. Hindi, sir. Hindi mo Hindi, na-pin yung pin. Sino nag-produce ng pin? Kayo? Sa EMS. Si Kumalit? Si EMS. Si Smartmatic? Hindi, sir. EMS na. Si Smartmatic pa rin. Sino nagpapatakbo doon? Kami, sir. Kayo? Ano kayo? Nandun din si Smartmatic? Wala po. Sigurado ka? Punta kayo White House, sir. Sige, tingnan natin. Puntahan ko kayo doon. Yes, sir. Punta kayo White House. Basta dito sa eleksyon na to, walang mandadaya. Siguraduhin mo talaga yan. Walang mandadaya. Uulihin mo talaga mandadaya. Hindi tayo. Ay, hindi kayo. Hindi kayo. Hindi kayo. Yung mga amo ninyo. Yes, sir. Alright, Jess. Ikaw ang pinaka-head ng IT department. Hindi ikaw. Sa susunod, Leo, pwede ba yung pinaka-head mismo? Let's take it straight from the horse's mouth. Well, anyway, Abi, magtatanong si... Ito. Ako naman po, kasi kanina pa kayo eh. Hindi, tanong ko lang, lagi pong issue yung digital dahil galing tayo sa manual. Pero dati po tayo nagpa-manual, di po ba? Okay. As a control, hindi ba natin pwedeng gamitin to, but at the same time, back up natin si manual? Let's say, unofficial yung result ng Smartmatic. Kasi nga, doubtful lang lahat. Tama ba ako? Karamihan, majority. Lalo na si Sen. Ngayon, so, manual, mas mahirap pong dayain kasi tao at papel at hard copy, no? Auditor po ako, internal auditor. So, sa akin po, sa pag-audit ko, para ma-assure ko na nagtatali at pareho, titignan ko si digital or soft copy or whatever, and then i-compare ko sa hard copy. Pag nagtali siya, tama. Pero pag hindi siya nagtali, something is wrong. So, is it possible na i-adapt yung ganong system? Well, ang ano po yan, sabi kasi doon sa Republic Act 9369 na yung voting, counting, canvassing and consolidation should be automated. Ito, di ba? Yung definition po niya, di ba? System using technology which has been tested in voting, counting, canvassing, transmission, and consolidation of votes. Yeah. Yun po yun andun sa... 9369 says that the Commission on Elections is authorized to automate. In other words, pwede nyo i-automate, but it's not mandated. Okay, that's why... May correction na. But yun nga po yung yun naman po yung doon, kasi dinefine din kasi niya kung ano yung automated election system. And included po doon sa definition niya, di ba? Yun nga, a system using appropriate technology which has been used in voting, counting, transmission, canvassing, and consolidation. Okay, wala naman pong problema. Pwede naman pong automated. Okay. Ang problema po, yung mga hindi naniniwala na walang daya kapag automated. Yung pong problema natin. So why not do the two things na to para na lang magkaroon ng peace. Peace na tayo. Halimbawa, natalo ka dun sa natalo ka sa digital, natalo ka sa manual, hindi na siguro masama loob mo nun. Talo ka talaga. Una-una po ma'am, di ba ang sinasabi nyo is ang sinasabi nyo is yung tinitignan nyo is the audit trail, right? Yung audit trail po. Hard copy and soft copy. Hard copy and soft copy. Okay, the hard copy, unang-una would be the ballot. Ang ang soft copy niya would be the image of the ballot, na encrypted na image of the ballot na nandun po dun sa SD card. Pagdating naman po dun sa dun sa count po niya, di ba? Yung yung hard copy niya
are those 30 copies of the election returns na generate po ng makina. Ayun yung hard copy mo. Then ang electronic form niya would be that results which will be transmitted for canvassing and consolidation. Then ganun din po, even the certificate of proclamation is machine generated. Though it is machine generated, we have multiple copies of those reports hard copy. Okay. Yun Sir, po yung audit trail po natin. yes, that's right. Sorry pa. Yeah, hindi, okay din po. Okay lang, sir. Ang maganda ngayon nag-uusap tayo, kaya nga balitakpakan to eh. So, kasi sir, as an auditor, as an accountant, you know din na pag sinabi mong hard copy, hindi ka mag-base sa hard copy na galing sa soft copy. Pag sinabi mong hard copy, this is the ballot, this is the hard copy. And it cannot be na ang hard copy mo ay galing sa soft copy. You have to use the... Remember na, diba, pag nag-audit po tayo, ang hinahanap natin is the source document. Then the ballot is your source document. Alright, Mr. Attorney. Pero lang sabihin na. Pero lang akong gustong idagdag. Ang election natin, gano'ng katagal? Sa linggo? 3 days? Ganyan. Yung pagbibilang sa presinto is about 12 hours. Okay. Ano ang sinesave ng presence ng itong PICOS or BCN? Yung 12 hours na yun. Yun lang ang sinesave niya. And yet we spend what? We spend 5 to 10 billion to save 12 hours out of maybe 1 week. So even in practical purposes, no? Parang nawala pa ang transparency. No? Ba't hindi na lang bilangin manually? Ito, parang kang nanonood ka ng basketball. Kunyari, Ateneo Lasal. Shoot ang Ateneo. Shoot ang Lasal. Wala ka nakikitang score. And then at the end of the game, Ateneo 82. Lasal 81. Ay, gulo yun, Rumble yun, Rumble. Ngayon, ang sinasabi sa atin, tanggapin mo yan. Tanggapin mo yan. Ganun yun. Ganun ang equivalent to. Maganda pa nga yun. Mas madali pa nga sa basketball kasi you can have your own scoring. Di ba? Dito, wala doon. You don't know how he voted and how he voted. So, wala talaga nakakakita. Tapos, at the end of the voting, eto ang resulta niya. And we are supposed to accept that. I cannot accept that. Okay, compromise na lang po. Teka, ako muna. Women's Day. International Women's Day. Okay. Naka-purple pa ako. Kaya pagbigyan niyo ako. Okay? Hindi, yun nga sir. So pareho kasing may puntos. Isa mas mabilis at sinabi naman na honest naman tong machine na to. Kawawa naman tong machine na to. Lagi napapagbintangan. Okay? Tapos yung isa mas okay naman si manual kasi mas transparent. Para sa akin na lang, hindi na ako magsasalita after this. Kaya pagbibigyan niyo ako. So, siguro, compromise, no? Bigyan ang pareho. I would suggestion na lang on my part. I'm not sure kung sa doble yung gastos, hindi ako masyadong, hindi ako masyadong aware kung ano yung gastos for that. But then, suggestion lang naman. Baka pwede namang ano tawag dyan? Hybrid. Hybrid. Na merong, yes, pero pwede namang unofficial kasi siguro 1 hour or 2 hours tapos nabilang na lahat. Kasi ang bilis nga ng pasok eh. May naghahabulan pa dyan. Okay, so, yun na lang. And then may yung manual is doon na siya mag-official kasi nagtali si soft and hard. Okay. Thank you. So, ano ko lang po, sir, sagutin ko lang po isa. Kasi di ba, ang sabi po natin, di ba, yung nadinig ko po kay Commissioner po kanina, na there would be less chance, sabi po ni Commissioner kanina, there would be less chance daw ng pandaraya in the manual elections. But in fact po, I beg to disagree because po, sa automated system po kasi,
once na ma-feed natin yung balota doon sa makina, lahat na po yan electronic, wala na pong ano yan. That is practically untouched by human hands. Wag na po natin muna pag-usapan yung wag na po natin muna pag-usapan yung pandaraya. Pag-usapan na lang po natin yung opportunity para doon sa error. Pag manual po kasi, di ba, isa-isa po natin babasahin yan. Itataras po natin yan. Ilang oras po yung sabi na pagbibilang pagka manual, 12 oras. Yung 12 oras na pagod ka na, puyat ka na, meron pong papasok dyan na let's say, yung pagkataras, magkakaroon po ng problema dyan. Yung pag-a-add lang po ng mga taras na yon as another window for error. Diba? Ayoko po kasi sabihin na pagka yung dinadaya eh. Kasi remember, it is not Comelec who handles yung presinto po. Mga teachers po yan, mga mga ginagalang po natin yan doon sa mga community natin. In fact, di ba, pinababayaan nga natin yung mga anak natin na maghapon silang teachers ang kasama. So, huwag naman po natin sila akusahan ng pandaraya. So, yun po yung inaano ko. Lesser po yung opportunity for ma-influence po yung resulta, less po yung chances na magkaroon po ng error. Yun po. Then kung yung sinasabi po ni ma'am kanina na hybrid, I guess siguro po, sir, baka pwede nyo pong i-advocate na ma-amend yung batas para po magamit natin yung mga pinopropose nilang mga sistema. Yes, sir. Actually, kapag ako po'y pinagkakatiwala ng taong bayan at hindi ako mabiktima nitong sindikato, and I will do everything I can to survive, mawawala talaga yung Smartmatic na yan. Ang sarap sipain ng kumpanya na yan. Wala talaga akong tiwala sa Smartmatic, mga kababayan. Ay, sir, ganito po. Speaking of error, ito po yung hybrid system na pinapropose namin. Balik tayo sa 200 voters per precinct. Voting by shading para mabilis ang bilangan. Kasi mag-aawa yan si watcher dito sa likod ng teacher eh. Hindi si Pedro yan, si Pablo yan. Kaya doon natatagalan. Shading para mabilis. Voting po natin ay from 6 a.m. to 10 a.m. only. Nag-study na po kami niyan. From 10 a.m. to 5 p.m. magbibilang po tayo ng boto. 200 votes lang yan. 7 hours ang budget natin. May araw pa. Wala brown out. Pagkatapos ng alas 5, transmit na po tayo. So, speaking of error, mas marami pa nga ang error ng makinang ito eh. Tingnan mo. Sir, Leo, bumoto ka dyan ng isa. Ako naman, 2 ang balota ko. Ito, tsaka ito. 3 lang ang tinisting natin ha. Pero isa na ang error. 33.33% ang error rate ng makinang yan. Okay. So, speaking of error rate, nung digitalize, may pinakita ako. Cluster Precinct 193, Barangay Talima, Lapu-Lapu City. Ang error rate is 25.1%. Proven yan. Pinakita ko yan doon. At galing ang dokumento sa Comelec, 2nd Division. Okay. Dito tayo sa dayaan. Hindi naman po ang teacher ang mandaraya. Let me clarify that. Ang mandaraya nandiyan sa Comelec at Smartmatic. And I have been very vocal about it. Okay na, hinahamon ko po sila. 8 na taon na ako nakikipaglaban sa inyo. 2010 to 2019, hindi nyo man lang ako makasukasuhan. Oh, saan ang kaso ko? Dito si Glenn Chongo, walang pusas, walang bail. Kasi, totoo ang sinasabi ko. At hinahamon ko talaga kayo. Hindi kayo ha, not you. But itong mga hari-hari dyan sa Comelec at sa Smartmatic, hinahamon ko talaga kayo. Kasuhan nyo ako kung ako'y nagsisinungaling. Huwag nyo akong patayin. Ayan, pinatay nyo si Richard Santilla. Nagkamali kayo. Akala nyo matatakot ako. Hindi. Magwawala ako. Kaya ngayon, hindi kayo makakapandaya. Over my dead body twice over. Hindi talaga yung makapandaya ngayon. Oh. Gagawin ko lahat. At tuturuan ko ang taong bayan kung paano bantayan ang boto. We're on this same together, Sir Leo, ha? Sir, basta sinasabi ko, hindi kayo ang kalaban ko. Ang kalaban ko yung mga ulo dyan sa Comelec at Smartmatic. Lalo na itong Smartmatic. Basta, gagawin ko ang lahat. Okay, ano pa ba? Ito, pang-final. Sir, bago lang to. May technical working group doon sa Senate. Nagbubukas sila ng audit logs. May nakita sila doon sa Libon Albay. Ito, pinigkas ko na rin itong Libon Albay. Naunang natanggap ang resulta ng Municipal Board of Canvassers kaysa pagpadala sa presinto ng 2 oras. Sir, di ba? Ito yung presinto. Sabihin natin, nandun sa labas ang Municipal Board of Canvassers. Naunang natanggap ng Municipal Board of Canvassers ang resulta ng makinang ito ng 2 oras bago ito nagpadala.
So natanggap niya ng alas 9, alas 11 na ito nagpadala. Oo, no, sa Libon, Albay. Alas 11 na ito ng gabi nagpadala. Natanggap doon sa munisipyo, alas 9 ng gabi. Inauna ang resulta doon bago ito nagpadala eh. So sabi ko, nako, sinabi ko na sa inyo eh. Tingnan niyo yung Sanaga City at Camarines Sur, 3rd District, ang daming ganyan. Nauna ang munisipyo makatanggap, hindi pa man nagpadala ng resulta ang PICOS. Marami yan, dokumentado yan. And I challenge the Comelec and Smartmatic. Sige, magharapan tayo. Pakita ko sa inyo yung mga precinct number na nauuna ang munisipyo makatanggap ng resulta bago magpadala ang makina. Imposible yun. And don't tell me, sir, na magkaiba yung date and time nila. Because may synchronization yan eh. Sir, una kong sasagutin po yan. Una ko pong sasagutin siguro po yung timestamp. Kasi bawat po bawat po makina natin, di ba meron yung tinatawag natin BIOS. Yung system clock po niya, nandun po doon sa BIOS. Ako nga po, natatanda ko nga po, di ba, na meron nga pong na meron nga po noon na ang timestamp na is 1900s. Kasi po, posible po kasi na during transport, di ba, meron po yung kasing battery na posible na na-dislodge, naalog siya, or yung yung pagkaka-input po ng oras ay nagkaiba doon sa ibang sistema like yung sa CCS po natin. Pero sir, ganito yan sir. Yung naalog ang makina, lumang tuktukin na po yan sir. Lumang tuktukin na talaga yan. Because if naalog yung makina, then it would have reset to a default date. Dati, before the year 2000, the default date was January 1, 1900. Bakit yung ibang date and time ang lumalabas? Hindi yung alog-alog, sir. Pangalawa, meron yung diagnostic sa date and time. Meron date and time diagnostic. Ang date and time po, dinidisplay po niya yung date and time. Yes, sir. May diagnostic sensor. Based po dun sa system clock po niya yung BIOS. Yes, sir. So, kung may diagnostics test yan, at tinesting din yan dun sa warehouse, and then pre-lot test, and then nag-testing ulit tayo dun sa presinto, ang daming testing. Pagkatapos hindi nagtutugma ang date and time, ay imposible yan, sir. Hindi nagtutugma ang date and time, sir, dahil naman nandadaya. Well, guys, baka nakalimutan po, kasi mamaya po, tignan natin po yung meron po kasi dito na diagnostic, na kasama po yung date and time na chine-check po niya. Okay? Okay, sir. May debate pa kaso sa San Beda, sir. Kung wala akong debate, hindi ako aalis. Sir, maraming salamat for inviting me here, sir. Sir Leo. Yes, sir. Walang personalan to, ha? Sir, pakinggan niyo lang to yung margin of error. Sige. Kasi po, di ba, pagkatapos po ng botohan, di ba, one of the provision of the Republic Act 1969 is we should conduct a random manual audit in at least one precinct for every congressional district. Yes, sir. Tama po yan. Dahil po yung po dyan, di ba, kino-compare natin yung machine count against the manual count. But yung kanina po, di ba, yung dinrawing ko po dyan kanina, yun pong napakalaking box na yon na dinetermine po natin kung 25%, medyo nahihirapan na po tayo, di ba, nahihirapan na tayo sagutin with absolute certainty that is 25%. How much more if you're talking about an area na maliit lang po, kagaya po ng oval po natin, di ba? Kung yung kung yung makina, niya yan, na madidetermine niya. But kung manual po, and yung margin of error na yon, I guess it was in 2010 na may nag-claim po may nag-claim po noon, na margin of error that time is 20%. Sabi niya, if that 20% would be given to this candidate, they could have won. But kung titignan po natin kasi yung probability, di ba, dalawa po ang phase ng ballot, di ba? So ang niyan is 1:2. Then that time it is a national elections including po yung president and vice president. So that yung isang phase pa lang po ng balota, meron ka pong 4 na posisyon. So 1:2, 1:4 po noon. Ang kandidato para sa presidente, I guess mas more than 10 po yata, di ba? Sabihin natin 10. So meron ka 1:2, 1:4, 1:10. Hanggang doon sa yung senatorial position medyo marami din. So 1:2, 1:4, 1:10, nagtanong pa yun. Plus the 186 candidates for the party list race. Yun po yung isang phase pa lang niya, which is the national election. But and so ang ko lang po doon, I guess it would be unfair if we would give that margin to just one
to one candidate because they have equal chance of getting that margin. Yes, So sir. if we're going to apply that to one candidate, we should also apply that to the other candidates. Kasi napakamalas mo, sir, kung ikaw baksa ka ng baksa ka. Yes, opo, sir. And remember, sir, ang ano po nun is sabi natin, random manual audit. I guess, for me, for me kasi, para pong mas natiwala ako dun sa teknolohiya, that it can determine accurately yung yung pagbibilang po than the manual. Kasi po medyo mas may edad po sa akin yung mga gumagawa ni random manual audit. Sir, okay, ganito. I really would have wanted na dapat mga commissioners na nakakaharap po ngayon. Dahil ikaw kasi kayo, I don't want to fight with you at saka mabait ako sa inyo. Pero pag commissioner na dyan, kakainin mo ng buhay. Sir, ganito. Yung random manual audit po, in 2010, the approximate error that we computed is 1.5 million votes. Ang mali ang bilang. It went down in 2013 to around 600,000 votes. Then in 2016, it went up to approximately 5.4 million yata yan. 5.4 million vote marks at error ng machine. Hindi yung 20%, sir. Because 1.3 billion vote marks ang na-accomplish ng lahat ng botante. Now, we have to compute 5.4 million ang error ng vote marks, ng count ng makina na yan. Kaya, with respect to random manual audit, sorry, I based it also on the results of the manual audit. Kaya nga po, hindi tayo nagkakaintindihan. Itong COMELEC, hindi kayo, itong COMELEC, at itong Smartmatic, at ako, at si ma'am, kasi kami, we follow the same audit procedure. We follow the same accounting procedure kasi mga accountants kami. Kaya nga, hindi yan papasa yung ito, tsaka yung procedure ng COMELEC. Hindi talaga papasa yan sa audit procedures namin as CPAs. Kaya ako, nag-aaway tayo rito eh. Kasi hindi bagsak talaga yan eh. So, I would have preferred sana mga commissioners sana ang humaharap dito, and I really encourage all commissioners to face me. Kayong pumpito, ako lang mag-isa. Harapan tayo. Tulad ng ganito. Isama mo pa si COMELEC, si Smartmatic, lahat ng official dyan, harapan tayo. I already challenged them once. I gave them 72 hours. Wala pong umimik. Sama mo ako, Tony. Sige sir, tayo sir. Oo. Sama mo rin ako. Sige, kaming tatlo. Sige, kaming tatlo. Yan, apat na kami. Sige, lahat ng commissioners ng COMELEC at Smartmatic kayo dyan, kami apat. Sige. Meron pang sasama. Sir, sasama ka rin? Lima na kami. Lima kami. Kayo dyan lahat. For the record, Tony Glenn, no, at mga kasama, in-invite natin dito si Chairman Abbas na makipagbalitaktakan. Welcome, Mr. Lopez. Alright, and teka muna. Asan na si Leo? Leo, mawala, hindi pa tayo tapos. May itatanong ka? Go ahead. Sa democratic process na ito ay basic right ng Pilipino. I agree sa ating chairman na dapat alam ng mga botante ang resulta ng kanilang ibinoto at kung paano pinilang. But there is a prohibition na bawal daw kuna ng cellphone yung iyong balota bago mo i-cast. So isang point yun, Senator, no? To balance with the auditor, tama rin po yun. In the mouth of 2 or 3 witnesses, the truth is confirmed. Merong hard copy, may soft copy. Kailangan mabalanse yan. Senator, yan ang point. Para mabawasan yung tinatawag na mga speculation, yung mga duda, and besides, ito po ay program created ng tao rin. Ito po ay number 1 na consideration when it comes to moral ethics ng election. And I represent sa religious. Ito kasi minasan niya eh. Dapat po 2 o 3 witnesses, the hard copy and the soft copy, plus the third, ang publiko by democratic process, the right to know ang resulta ng kanyang suffrage. The right to know the right thing.
Well, anyway, ito na yung last salvo ng ating programa sa umagang ito, araw na ito. Dito naman, Leo, at former Commissioner Gus Lacman, no, ang daming mga malalaking question mark dito eh. Now, paano natin masigurado ang clean, honest, orderly, and credible election? Diba? Ngayon, paliliwanag sa atin ni Commissioner Lacman kung ano yung hybrid election. Ang sinasabi ko palagi, oras na inautomate mo ang precinct counting, nawawala ang transparency. Dahil lang sa hindi natin nakikita kung paano binigyan ang line. Kaya yung, meron ako sinulat na monograph, kaya lang, last copy na to. Magpiprint daw uli ang NAPFRED. Sinasabi, ini-explain ko dito na dapat sana manual sa presinto. At pagkatapos noon, ang sinasabi ko, habang binibilang manually yung mga balota, meron namang isang poll clerk na may laptop. Pagkatapos, habang binibilang, add one lang siya. Manual. Tapos, naka-project sa screen. So, nakikita ng lahat ng tao kung paano binibilang yung mga balota. But at the same time, kaya may laptop doon para madali ma-transmit yung total, yung resulta. Di ba? Para, yun na, sabay na. Ang pakikita ng mga tao. Yun ngayon, ang botohan sa presinto, itra-transmit para sa canvassing. At yung canvassing, mabilis na dahil, ano automated eh. Hybrid. Dahil yung pagbibilang, manual, pero at the same time, sinasabayan ng laptop. Ngayon, yung laptop, mas mura siguro kaysa dito. Pangalawa, pagkatapos ng eleksyon, pwede pa ipamigay sa Department of Education. So, nagagamit mo ulit. Ito wala na silbi pagkatapos. So, yun ang amin nire-recommend na hybrid system. Kasama ba yun doon na gas? Kasama ba yun doon yung CCTV na nakatutok doon sa nagbabasa o kaya scanner? Scanner para malinaw ang binabasa, dalawang monitor. Yung isang monitor para sa nagbabasa, yung isang monitor para sa resulta tally board. Pwede ka pa nga maglagay ng camera dito. Sabi, kung hawak yung balota, So, ano ka? Ito. Ang hirap gawin yan, ha? At credible pa. Yan ako. Yan. Ruben. Back to normal. May konti Gusto kong parang i-sa actual na wala pa. Ruben.